sila sa Baybay. Mga regular followers natin from any places, local and international. Happy Fest of Remember. Amen. Sa Diyos ko ang pinakamataas na papuri. Atin pong talakayin sa maikling oras ang tungkol po sa salitang appointed time. At tingin natin kay Pastor Armando ang pagbabasa sa salitang appointed time. Tingin natin po sa salita ng Diyos sa Old Testament. Sapagkat kinalakay natin po sa isa-isang sinatura at talagang naghapon po ang talakayan nito. Ngunit i-summarize lang natin sapagkat mostly sa mga professor po ay matatalino po at malawak na ang alamat. Kaya po, mga kasalukuyang panahon ay ating tinitingnan ang kakiyatan sa pagsunod sa araw ng Diyos. Basahin natin sa Old Testament yung nakita na natin. In Genesis chapter 18 verse 14. Genesis? Ito po ang ating mababasa. Genesis ano ba? May anumang bagay kaya napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa taong darating at si Sarah ay nagkaanak ng isang lalaki. Yung Genesis chapter 18 verse 14. Exodo, meron din po. Exodus. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang mga bagay na ito sa lupain. So, isa lang po yan sa mga talata na binabasa ng ating pastor sa English Bible. English Bible. And the Lord appointed and set time, seeing tomorrow the Lord shall do this thing in the land. Yeah. Yung word kasing appointed time in terms of the word of God, Topic natin, Genesis to Revelation, 23:15. gagawin ng Diyos ang kanya kung itinakda sa panahon. Okay? So, alam naman natin na ang Diyos is Espiritu. Ang itinakda niya ang ating tagapagligtas o ng iba, ang kanyang larawan, ang pinanganak ni Mary na siya nagligtas sa buong daigdig. So, yung appointed time of God, napakahalaga po. Pinatunayan ng Diyos sa pangunguna ni Propeta Moises since na today, sa hapong ito ay tayo ay nag-celebrate ng unleavened bread. Ito po ay basahin muna natin ang chapter 12 ng Exodus. Simulan natin sa first 1. Exodus chapter 12 verse 1. Amen. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto nang sinasabi, verse 2, ang buwang ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kabisanan ng Israel na inyong sabihin, sa ikasampung araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila, bawat lalaki ng isang kordero, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Isang kordero sa bawat sangbahayan. Verse 4, at kung ang sangbahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao. Ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. Verse 5, ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon. Inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. Verse 6, at inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito, at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. So, malinaw po, ang Pasko sa Panginoon
ah, yung word na appointed time, ang nagtakda yan ay Pasko sa Panginoon. Ah, Ibinigay ng Diyos kay Propeta Moises ang instruction sa gagawin ni Moises, sisimula nila sa unang buwan ng taon, pasimula ng mga buwan. Sabi niya, ang buwan ito ay magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan, siyang maging unang buwan ng taon sa inyo. Yan na. And then, inutosan ko siya na kukuha ng kordero sa ikasampo, sabihin, sa first month of the year na yan, sa dito kalendar, sa ikasampo, pinakuha si Moises ng kordero at yung kordero ikunin niya, alagaan niya ng 4 na araw at papatayin sa paglubog ng araw. Na. Ibig sabihin, ang 14 ng time na ginawa ng Propeta Moises sa kanilang time, na ang katuparan niyan sa time natin na sinasabing kordero ng iba ng si Kristo. Sabi sa John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ang tinutukoy ni Moises na kordero, walang iba ang ating tagapagligtas, si Jesus Christ. Okay. Ngayon, may instruction ang Diyos dito kay Propeta Moises na ang sabi niya dito sa Leviticus chapter 23. Ipinakita po dito sa verse 7, Verse 7. kung paano po pagkapatakbo nila sa Pasko sa Panginoon sa time nila na katuparan sa Kristo. Okay, Leviticus chapter 23 verse 7. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Verse 8, kundi maghahandog kayo sa Panginoon ng 7 araw na handog na inaraan sa apoy. Sa ika-7 araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong. Anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Okay, punta natin yung verse 15 Verse 15, up to 16. Leviticus chapter 23. at kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog ng inalog, magiging 7 Sabat na ganap. Verse 16, sa makatuwid bagay hanggang sa kinabukasan ng ika-7 Sabat, bibilang kayo ng 50 araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. So doon sa pag-celebrate po ng Passover, napakahalaga po yung computation na pinagdiwang sila si Moises on the first month of the year. Na ang Hebrew calendar, ang first month of the year ay Abib. Na ang Abib o Nisan, kalahati ng March, kalahati ng April. Sa time natin, ngayon po ay April 13. Okay. Na ang April na buwan, ipinakita po doon sa birth of Jesus Christ from Lucas chapter 1 verse 26 na dumating si Gabriel sa buwan po ika-6 sa Gregorian calendar actually na ang ika-6 na buwan ay June. So nung tinanggap ni Mary ang mensahe mula sa Diyos, kumbaga ang binhi pumasok sa kanya, nag-start ang bilang ng first month ng binhi sa tiyan ni Mary ay July. So pag binilang mo siya 9 months, ang March ang pinaka 9 month ni Jesus Christ sa tiyan ni Mary, which is yun po ang birth ni Jesus Christ sa ikasiyam na buwan. So nung diniliver ni Mary si Jesus, ang first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito is April. Ibig sabihin, ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sulat na first month of the year, which is Abib, sa Hebrew calendar, pagdating po sa ating time, sa Gregorian calendar, ay April. Si Jesus Christ din na nagbigay ng tamang buwan sa first month of the year sa paglilingkod sa Diyos sa Gregorian calendar. Okay, sa ibang topic na natin pag-uusapan from January to December.
Mahalaga po na makita natin ito. Ngayon, anong dahilan naman sa pizza na bakit tayo ngayon ay nag-celebrate din ng buwan ng Gregorian at sa pizza ng Gregorian? Okay, balikan natin. Yung kalendaryo po ng Hebrew, alam natin ang time na ginamit nila sa unang panahon. Ang sabat nila, pagdating sa Jew, ang sabat nila nag-start ng 6 p.m. Friday, magtatapos po ng pagkinabukasan ng 6 p.m. Saturday, which is 24 hours. So, ang computation po ay nakikita natin ang napakalaga rin sa ating panahon sapagkat yung computation na ito ay talagang masabi ko hindi sila nagkamali sa panahon ng Hudyo. Eksakto po ang kanilang celebration dyan. Kaya lang, pagdating sa Gentile, ang time natin, nagpapalit po ang time natin sa 12 to 1, midnight. So magkaiba ang Gentile time at saka sa Hebrew time. So ang tanong, 13 ngayon sa kalendaryo ng Gregorian calendar, na ang time naman na ginamit natin ngayon, time ng Hebrew, na pagdating ng 6 to 1, yan po ang start ng time ng Hebrew. Ibig sabihin, ang Passover, ang ating Savior, o ang iba si Jesus Christ, hindi lang ang Israel ang kanyang isasave, pati yung Gentile, na yung first month of the year sa Gregorian calendar ay first month ni Jesus Christ sa daigdig nito. So, ang ginamit nating kalendaryo, Hebrew at saka Gregorian. Ngayon, bakit po kailangan natin itong pag-usapan sa maikling oras? Sapagkat after ng 7 days na celebration ng Moises, bibilang sila ng 7 linggo. After ng 7 linggo, bibilang ulit sila ng bibilang ulit sila ng 7 buwan. Kasi po, pagdating ng 50 days, Pentecost po yan. From Passover, after ng 7 days, ibilang ng 7 linggo, at pagdating ng 50, Pentecost, at after ng Pentecost, bibilang ulit papuntang 7 months, which is based of Tabernacle. Amen. Kaya, yung pagkahanay na yan, ang atin pong sinusundan sa time natin ngayon, sapagkat sa time ni Moises, 7 days, sa time ni Christ, siya yung katuparan, na yung katuparan ng 7 days, si Jesus Christ yun. At yung kingship time niya, 1,000, katumbas ng 1 araw, 1 araw, katumbas ng 1,000, dito sa kingship na time niya, na ang celebration natin sa Gentile city, yung ang mahalaga doon, yung masunod natin yung Hebrew at saka yung Gregorian calendar para sa Diyos at para sa tao ng Diyos. Okay. Ngayon, pag ginawa natin ito ng linggo-linggo ang Passover, kailan tayo magsimula, magbilang papuntang 7 days, 7 weeks. After 7 weeks, bibilang ka ng 7 months papuntang Feast of Tabernacle. Kung linggo-linggo ang communion or Passover or monthly or every quarterly. So masisira po ang appointed time na itinakda ng Diyos. Okay? Sapagkat ito, tumatama minsan po ng Lunes, tumatama minsan po ng Martes, Merkulis, Huwebes, katulad ngayon ng araw. Sabado, mabuting ang weekend. Next year ito, maaaring Linggo. Next year ito, maaaring Lunes na weekdays. So makikita mo yung cycle ng time, no? Kaya sa celebration ito, hindi pwedeng hindi tayo susunod sapagkat may bilang kung sinusundan niya in terms of appointed time. Ngayon, kapag nakita natin ang competition, ipinakita po na ito ang dapat masunod. Sapagkat pag sinabing appointed time, may bilang yan. 7 days celebration, kailan mag-start. Sabi ng
Leviticus chapter 23. Bibilang kayo pag kinabukasan. Sa dalawang numero po ang nagkalikit. Yung kay Christ, which is Cordero, 14, pagbubog ng araw, pag kinabukasan po, 50 na. Ibig sabihin, kung bukas po ng Gregorian calendar ang celebration ng Passover, which is 14 hapon, pagpasok po ng 6-1, 15 na. Pagpasok ng 15, hindi na po kay Kristo yan, sa Israel na. Ngayon, kung sa Israel na yun, obligado kang mag-7 days celebration. Pero pag hindi ka mag-7 days, pero 15 ang ginamit na celebration, ibig sabihin, hindi na sunod kay Kristo, kundi sa Israel. Ang Israel po ang imperyo sa paningin ng Diyos. Ngayon, ipinakita dito kung ano po ang magiging sitwasyon ng daigdig sa ngayon. Pagka individually dinanas ng pagsubok ang buong daigdig. Meron pong pinasimulan actually yung mga salot na pumapasok ngayon. Tingnan natin na Exodus chapter 15 verse 26. Exodo 15:26. Ito po ang ating mapabasa. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong dinggin ang kanyang mga utos, at iyong ganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Galing sa Ehipto ang mga sakit na ang naglagay ng Diyos. Dahil sinuway na ang Egypt ang mga kautusan at panatuntunan ng Diyos. Galing doon. Ngayon, anong klase itong mga sakit? Chapter 28, verse 20 ng Deuteronomy. Deuteronomy 28:20. Hmm. 28. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa at kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng inyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinababayaan mo ako. Ano nangyari? Dahil pinabayaan ang Diyos. Tuloy. 21. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang maubos ka sa lupa sa iyong pinasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani at kanilang hahabulin kang hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso at sa ilalim ng lupa at sa ilalim mo ay magiging bakal. At ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ang abo at alabok mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 sa kanila at tatakas sa 700 sa iharap nila. At ikaw ay magpaparuot, parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. 64. 64. Circuit level. At pangangalating ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan, mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. At dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakikilala. Ninyo ng inyong mga magulang sa makatuwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. So binanggit po yung Diyos, kahoy at bato. Yung Diyos po na binanggit sa Biblia, small d, ay is sinabi pong small d, yun po ang mga tinutukoy na imahin o mga statues. Kahoy at bato. Bato sa Tagalog po ay Diyos-Diyosan. Ngayon, sa kasong yun, ang sakit dumating sa Egypt
at nahawa ang mga Israel nung sila'y nagpatuloy na kinalimutan nila ang mga kautusan at panatuntunan ng Diyos. Merong mga celebration na silang ginagawa, pero hindi na po sa mga appointed times. Mali na po ang buwan, mali na po ang pizza. Basta sinilibrate nila yung Passover na sa ano na lang ang buwan ang pizza ang ginagawa nila. Sinira na yung appointed time. Ngayon, ang tanong, ano ang parusa ng Diyos pag sinira ang mga appointed time ng Diyos? 1 Corinthians chapter 11, verse 23. First Corinthians 17:23. Amen. 11? Ganito po ang ating magbabasa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na papaputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Verse 25. At gayon din naman inawakan ng sarong pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Balikin natin yung verse 17. 20. Chapter 11. 11, verse 17. 17. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri sapagkat kayo'y nangagkatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. Ibig sabihin kung ang celebration ng Passover po ay hindi sa appointed time of God, hindi sila pinupuri ni Paul. Sapagkat ang celebration po na hindi tama ang buwan at pizza, ang sabi niya Apostol Pablo, lalong sa ikasasama. Yung celebration po na hindi tumama po sa appointed time. No? 15. Baba mo pa sa 15. Datapwat ko ng babae may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pantakip. Tuloy. Anong doon tayo? 14? 16. 16. Ah. Datapwat kung tila nagpapatunggali ng sinuan walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagsunod sa appointed time ng Diyos, individually, iaayos siya ng Panginoon from head to toe. So, ang mag-instruction sa Kanya, hindi na ta, kundi yung banal na Espiritu. Kaya sabi ni Paul, wala kami ugaling na ang sabi ng Paul sa chapter 2, verse 6, live like Christ, kailangan ugali ni Kristo ang meron sa mga tao. Masunurin si Kristo sa appointed time of God, yung ministry niya to save people with death. Ganun din po tayo pag nag-celebrate ng Passover ni Kristo. Sapagkat ang sabi ng Lucas 6:5, I am the Lord of Sabbath. Yung Lord of Sabbath natin, gumaganap sa tamang celebration. Okay. Meron pong babasahin tayo dito tungkol po sa Passover, kung paano po natin makita dito yung kaganapan sa panahon ng mga Israel at sa panahon natin kung nakaangkop o hindi. Okay. Tingnan natin sa Romans chapter 11. Romans chapter 11. Mula natin sa verse 11. Ganito po ang ating magbabasa. Sinasabi ko nga, nangatisod kaya sila upang mga hulog, huwag nawang mangyari. Datapwat sa pagkahulog ilang dumating ang pagkaligtas ng mga hintil upang ipagbungkahi sila sa paninibugho. Verse 12, ngayon kung ang pagkahulog nga nila ay siyang kayamanan ng sanglibutan at ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa ang kapunuan nila? Datapwat nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Palibhasay ako'y mga ngay apostol ng mga hintil ay niluluwalhati ko ang aking ministeryo. Sabihin, bawat
lingkod ng Diyos, doon sa appointed time, hindi pwede ang ating sarili ang masunod na kung kailan man ang buwan at fix sa gusto natin, anong araw na gusto natin. Kailangan niyang luwalhatiin ang Diyos una at yung ministeryo yung pinagkaloob sa Kanya, luwalhatiin din yung ministeryo yung binigay sa Kanya. Na ang mag-guide sa mga taong yung walang iba ang banal na Espiritu sa tamang itinakda ng Diyos. Okay. Dito sa Romans din, na binasa natin, pupuntahan natin yung 1 Corinthians chapter 11 ulit at babalikan natin yung binasa kanina. Verse 33. Simulan natin sa verse 15 ka kanina, verse 14 ng 1 Corinthians chapter 11, 14. 14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Tuloy. Datapat kung ang babae may mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pantakip. 16. Datapat kung tila nagpapatunggali ang mga sinuman, walang gayong ugali kami ni ang iglesia man ng Diyos. Yan. Ang Iglesia ng Diyos, walang ugaling gano'n. Alam po natin, if we are under Church of Christ, wala tayong ugaling gano'n. Kung mag-celebrate ng Passover, hindi pwedeng sky-flex, hindi pwedeng tipsy. Kundi ang ginamit sa Passover, unleavened bread at ubas. Walang ugaling gano'n ng mga apostol. Na sa time natin ngayon, hindi pwedeng coke, hindi pwedeng Sprite, hindi pwedeng lalo na yung alak. Walang ugaling gano'n mga apostol. Tuloy. Verse 16 ay 17 na tayo. Datapwa. Datapwat sa pagtatagubilin sa inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo'y nangagkakatipo na hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Yes, pero mo, kung meron kang followers, thousands, pinapainan mo ng tipsy, pinapakain mo ng biscuit, hindi lang pang celebrate ng unleavened bread. Hindi sila pinupuri ni Apostol Pablo, kundi lalong nagtitipon sila sa kasama. Tuloy, itin. Sapagkat unay-una nabalitaan ko na kung magkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako. Itin. Sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napagtunayan na ay mga ngahayag sa inyo. Yung hidwaan may nag-celebrate ng March, Passover, Pascua, Semana Santa. Tulad natin ngayon, April 14, sapagkat 6 or 10 actually ang time natin ngayon. So ang tamang celebration po, yung first month of the year, which is Aviv, sa Gregorian April. Ngayon, sabi ni Paul, meron kayong hidwa ang pananampalataya. May naniwala sa March, Passover, may naniwala sa April. Kaya mahalaga po talaga na magbasa sa Biblia. Hindi po pakikinig ka lang, hindi chismis po ito. Sapagkat sa time natin, ang pinangahawakan ng ating Supreme Court ay sa bilang batas. At pinaiiral po yan hanggang sa ating mga barangay. At kalimitan po na ibabasa natin, Republic Act o Ordinance. Ganyan. So, pag dating naman sa pananampalataya, sa religious group, ang ating pong batayan dito, walang iba ang salita ng Diyos. Kaya dito po sa celebration ito, titiyakin natin kung ang celebration natin nakaangkot na po sa itinagdaan ng Biblia o hindi. Amen. At sabi dito, Verse 20. 20. Kung kayo nga ay nagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumukuha ng kanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba. At ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. May nauna, may nahuli. May hapunan na biscuit, may hapunan tinapay, may inuming Pepsi, may inuming Sprite. Ang iba gutom, ang iba lasing. May iba pa yata ang nagpasulit, alak ang iniinom eh. Hindi may lasing talaga.
Eh kung makasiya mo na siya ka, hindi sila pinupuri ni Paul. Makakahiya. Actually, sa hanay ng Christianity ang mga ito. Okay. Ano pang sabi? Ano, wala baga kayong mga bahay na iyong makakanan at may inuman? O ninawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mga walang anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin sa mga bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Hallelujah. Kaya pala po, ang free kayo sa Christianity, kahit anong gustong papuri, kung natin wala. Every traditions na ating pinag-istan, instead masaya ang lahat ng tao sa bansang Pilipinas. Hindi na. Kasi po, may mga bagyo, tsunami, may nangyaring insidente. Close na. Kasi wala nang kapurihan sa Diyos. Ito ang mga self-preserve. May mga tao sa Panginoon, especially ang napakahalagang pasukugan na pagdiriwa. Wala na eh. Hindi na importante sa kanila. Instead, magsaya tayo sa mga tradition, wala na. Kasi ang Diyos magagamit na doon sa maling celebration in terms of activity. Ay, unay mo. So, Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipinagtanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagsalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. ibig sabihin, pag tinanggap mo at tinanggap ko yung tinapay na pagputol-putol ito na siyang katawan ni Kristo, ibig sabihin, ang appointed time, yun ang tunay na pagkain na kinain ng mga tao. Tamang pizza, tamang buwan, tamang celebration. Kinain na natin, hindi ba? Kinain na natin. Dahil ang celebration po ng Passover sa mga beginners, obligado silang kakain talaga makipagpudinan sa katawan ni Kristo. Pagdating ng next year, hindi na sila kakain. Bakit? Dahil next year po, pag kumain ka ulit, walang renewal ang servisyo. Once na na-receive niya si Kristo as Lord and Savior, lifetime niya, mag-serve siya sa Panginoon. Walang renewal. Kaya sa ating nakakain na last time, this time, ang kinain na natin, hindi na yung literal na pagkain o inumin, kundi yung salita ng Diyos na. Anong salita ng Diyos binigay sa atin? Perfect birth of Jesus Christ, perfect New Year, perfect Sabbath, perfect the first day of the week, perfect Passover, perfect Pentecost, and perfect Feast of Tabernacle. Yan ang kinain natin every day sa buhay natin. Amen. Ngayon, anong sabi ni Paul dito sa kanyang paliwanag dito? Gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yan. Pag sinabing tuwing kailan? Linggo-linggo, quarterly, or monthly? Yeah. Kasi po, inaalaala eh. So saan tayo kukuha ng batayan pag naalaala natin yung birthday natin, di ba, sa ating kapanganakan? Dito naman ngayon, saan tayo kukuha ng batayan kung alalahanin natin ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Tingnan natin, balikan natin ang original scripture. 13:10 ng Exodus. 13:10, Exodo. Ganito po ang ating Binigyan ng Diyos po niyan. Okay. Okay. Praise the Lord. Sabi sa 13:10, isa sa gawa mo nga ang mga palatuntunan ito sa kapanahunan nito, taon-taon. Yung tuwing magsisiinom at magsisikain bilang pag-aalaala sa Kanya, hindi linggo-linggo ang communion o Passover o quarterly, monthly, kundi taon-taon. Bakit taon-taon? Sapagkat after Passover, bibilang sila ng 7 weeks. After 7 weeks, which is Pentecost, bibilang sila ng 7 months. Yan po ang cycle ng 3 feasts of the Lord in 1 year. Sa ilalim po ng
Deuteronomy chapter 16, verse 16. Tatlong pista po ang pinakita dyan. Amen. Feast of Unleavened Bread, or Passover. Feast of Weeks, Opo. Feast of Tabernacle. Tatlo po yan. So, ano ibig sabihin ng Passover? Birth, death, and resurrection. Kaya yung pitong kapanahonan binanggit sa Escrito, ang katuparan niyan ay si Kristo. Yung pitong days ng celebration ng Israel, ang katuparan niya si Kristo. Dito ngayon yan, i-return ni Kristo uli sa kanyang kingship time na ang isang oras, araw, katumbas ng 1,000. Ang 1,000 araw, katumbas ng isang araw. 1,000 taon, katumbas ng isang araw. Sa kingship time ni Jesus Christ. Yan. Ngayon, sa paliwanag ni Paul, ang sabi ng verse 13, chapter 13, verse 10 kanina, isasagawa niyo ito taon. Malinaw ko yan. Hindi po every weeks, hindi every quarterly, hindi po every tuwing ng maalala. CR ka o saan ka. Hindi po, kundi taon. Verse 26, sapagkat sa 26. tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay inihayag ninyo ang pagdamatay ng Panginoon hanggang sa dumating Yeah. siya. Yan na. Amen. Ibig sabihin, yung pag-apit niya sa langit, babalik siya. Ang aral po niyan ay coming of the Lord. So, lahat po naghihintay ngayon sa Kanya. Okay? Ibig sabihin, kung mali ang buwan at pizza out of appointed times of God, hindi pa dumating ngayon ang Panginoon sa mga tao ito. Amen. But if you can hit the time appointed of God, ibig sabihin, dumating na siya sa iyo sapagkat siya ang nagturo sa iyo. Amen. Yan na? Amen. Tuloy. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. At sinabing nagkasala sa katawan at tubo ni Kristo, mabuhay uli ang sakit na binigay ng Diyos sa Ehipto, na ito ngayon binanggit sa Deuteronomy chapter 28, verse 15. Lahat ng klaseng sakit nilitaw ngayon sa atin. Pag binasa niyo po yung the whole chapter 28, verse 28, meron pang mga sakit na hindi nakasulat sa Biblia. Okay. Then, individually sa buhay natin, hiningi natin sa Diyos na hindi tayo First katapos yan. Corinthians 11. Kaya po, ang appointed time, yan ang magbigay ng tamang direksyon na hindi ang tao katamaan ng mga sakit na yan. Atake, heart attack, lagnat, bukol, mga demonic, mga cancerous, mga demonic disease po. Actually, pag binanggit mo sa isang tao na kaya namatay si ganito, ganyan, idagalit sa'yo ang family. Pero actually, lahat ng sakit niya, galing doon sa Ehipto dahil pagsuway ng Egypt sa Diyos. At sa time natin, nangyayari ngayon, in almost how many hospital in Metro Manila, halos puno sa mga pasyente, iba't ibang klase. Hindi po yan sa kinakain actually, kundi dahil sa pagtabag ng tao sa kautosan para tingnan. Dahil ang mga celebration po, hindi na mahalaga. Marami akong pastor makausap na hindi taon-taon ng pagdarap. Sabi ko, sinong susunod? Tayo o yung Biblia? Gusto nila Biblia, pero pagdating sa instruction, ayaw nila. Kaya po, magkasala sa katawan at dugo ng Kristo. Datapwat, Siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat kumakain at uminom ay umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. ibig sabihin, kung pinahayag ng Diyos sa iyo, isang grupo, at gumanap siya ng tamang paskuber, tamang pag-inom, pagkain, kinikilala niya ang katawan ng Panginoon. Pero kung mali ang kanyang celebration, instead 14, ginawa niyang 13, instead 14, ginawa niyang 15,
magkasala siya sa katawan at dugo ng Panginoon. Dahil hindi niya kinikilala ang katawan at dugo ng Panginoon. At hindi pwede ang celebration gaya-gaya lang at imagination lang. Sapagkat ang competition, after the 7 days celebration sa time ni Moses, pag kinabukasan, bibilang sila ng 7 weeks. Pag kinabukasan na, pwede kang magkamali dyan, pero hindi ka pwedeng makalusot pagdating sa Feast of Tabernacle. Kasi po, yung 7 months na on, ang starting ng competition is April. Na pagdating ng October, which is 7 months, yun po ang Feast of Tabernacle. Lulusot ka sa Feast of Passover, lulusot ka sa Feast of Pentecost. Pagdating sa Feast of Tabernacle po, ulit ka. Yung tatlong celebration sa loob ng isang taon. Kaya pag kinikilala ito at sinelebrate ng tama at binago, magkasala siya sa katawan ng mundo. Ganang Panginoon. Ang connection pa naman through Jesus Christ up to Israel. Pag mali ang fondasyon at mechanism na pinagmulan in every churches, in every celebrations, ibig sabihin, hindi siya mag-connect sa Israel, hindi siya mag-magkakabarman. Kaya po, parang nagtanim lang, sabi doon sa Deuteronomy chapter 28, na wala talagang ma-harvest. Parang nag-sacrifice ka lang, wala ma-harvest. So, ang tanong sa atin, kaya ba nag-harvest na? Amen! We are a millionaire to make with the word. Amen. We are stand steadfast continually. This is our lifetime celebrations in our time. To receive the perfect celebration comes from God through Jesus Christ. Kaya po, ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos sapagkat ang instruction na ito kabilang sa sinabi ni Apostol Pablo. At tingnan natin dito sa scripture bago tayo magtatapos. Dito po ay binanggit niya na tungkol sa mga bagay nito na kailangan pong makita natin ayon sa 1 Corinthians chapter, mula natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Ganito po nga mga babae. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakaka at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Di ba patay tayo dati sa paningin ng Diyos, we are given tayo. Tinatwingkling ng banay, tayo babaguhin. Ngayon, sa paraan ng Diyos, sa hiwaga na pamamaraan niya, hindi na sa paraan ng Israel tayo, kundi sa paraan ng Kristo. Ang sabi ni Jesus Christ sa mga apostol bago sa Hinoy, kasama ang mga anak niya si Bileo at si Pedro, manalangin kayo. Pagbalik ng Panginoon, una, tulog. Pangalawa, tulog. Pangatlo, tulog. Sabi ng Panginoon, natulog na natin. Sa tayo natin ngayon, ginigising na ngayon tayo ng Diyos sa ating pagkatulog. Pag ginising tayo ng Panginoon, gising na. Hindi na pwede kong patulog-tulog. Dahil, ang sabi ng 15, 51, 52. 52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakaka, at ang mga patay ay mga mabuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Pag nasunod ang appointed time of God, yung schedule sa gawain ng Panginoon, yung mga taong yun ay patay dati, binuhay sila ng Panginoon ngayon, babaguhin sila ng Panginoon. Bago ang tamang pitsa sa buwan, celebration, yearly, Passover, Pentecost, Feast of Tabernacle, first day of the week, Sabbath of Christ, 33rd of Jesus Christ. Sila po ang kabilang doon sa nakarinig ng tunog ng pakaka. Aral
pabuhin ko na. So, babaguhin sila ng walang kasiraan. Celebration walang kasiraan. So, babaguhin ang lahat sa mahiwagang proseso ng Diyos. Amen. At Diyos lang nakakalam at salamat sa Diyos na tayo po ay nakapilan doon sa sinabi ng Apostol Pablo. Tanong, anong tawag sa ating panahon na gumaganap nito na bilang mga Kristiyano na nagpas-uber ng ayon sa katuwiran ng Diyos? Okay, tingnan natin ang pangako ng Panginoon mula noon hanggang sa time natin. Okay, basahin natin yung sulat ni Apostol Mateo sa chapter 21 verse 9. 21 verse 9. At ang mga karamihang nasa unahan niya ay nangagsisunod, ay nagsisigawan, nagsisipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa Praise kataas-taasan. the Lord. Yan ang tamang pagsalubong sa Kanya. Like nung nakaraang 70 celebration, papunta sa Jesus Christ sa Jerusalem, ang mga tao naglagay ng palaspas. Sa ating time ngayon, sa pagparito ng Panginoon, Hosana, ang salubong natin sa Kanya, perfect appointed time of God. Mga celebration ng buwan at isa. Ito yung tamang pagsalubong sa Panginoon. Okay. Ano pa? Chapter 23, verse 29. 23-30 mga kapiyo. 29, 39. 39. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon na hindi na niya ako makikita, hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Marcos chapter 11, verse 9. Marcos 11 verse 9. At ang nangasa unahan ay nagsisunod at nagsisigawan, Hosana, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Verse 10. Verse 10. Mapalad ang kahariang pumaparito, ang kaharian ng ating amang si David, Hosana sa kataas-taasan. Yun. Salamat sa Diyos na sa araw na ito at sa oras na ito, tayo ng libro, buwan ng Gregorian Calendar, nang iligtas ng Panginoon, hindi lang Israel, kundi mga Israel. At sa Diyos po ang pinakamagaling puri sapagkat ang ating pagkain ngayon, ang kinain natin, walang iba ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Sabi dito sa Mateo chapter 26 verse 26. 26. Amen. Ito po ang ating mababasa. Chapter 26 verse 26. At samantalang sila'y nagsisikain ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Di ba? Kinain ng mga apostol, pinatay ng mga alagad sa Ebanghelyo. Tayo naman ngayon, patay natin, binuhay ng Panginoon. Sa isang kisap mata sa pagtunod ng pagkaka. Ibig sabihin, mensahe mula sa Diyos. Amen. Amen. Okay. Verse 27. Nang tinanggap na nila, anong sabi? At dumapot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Hindi. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na napuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dapat iisa ang buwan, iisa ang pizza para sa kapurihan ng Diyos. At yung nabuhos na yon, na dugo, sa ipagpatawad ng ating mga Kasalanan. kriminal ka man, samang tao ka, paglingkod ka sa Diyos, patawarin ka ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo. Verse 89. Datapwat. Datapwat, sinabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako inom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Sa pagtatapos po, by the word of this kingship time, of this coming, kakain uli ang Panginoon kasama ang mga apostol, kasama na rin tayo, na ang kinakain ng mga apostol, salita ng Diyos, ang
kinakain din natin ngayon ang pagsunod sa tamang araw ng Diyos by His appointed time. Right? Amen. By His kingship time, by His Lord's time. God bless mo and happy Praise God. Passover. Mga